Mariing tinanggihan ng Hezbollah ang mga kondisyon ng bagong ceasefire agreement sa pagitan ng Israel at Lebanon na binuo sa ilalim ng negosasyong pinangunahan ng Estados Unidos sa Washington. Sa ilalim ng kasunduan, dapat tumigil ang Hezbollah sa pag-atake at ilipat ang mga sundalo nito palayo sa mga lugar sa timog ng Lebanon malapit sa hangganan ng Israel. Magtatatag din ng mga tinawag na pilot security zones na sasaklawan ng eksklusibong kontrol ng Lebanese Army at walang papayagang armadong grupong hindi kasapi ng pamahalaan. Ngunit ayon sa Hezbollah leader na si Sheikh Naim Qasim, ang nasabing kasunduan ay hindi tigil putukan kundi pagsuko. Tinawag pa niya ang negosasyon bilang nakakahiya at walang silbi at iginiit na hindi kikilalanin ng kanilang grupo ang anumang kasunduang nabuo nang hindi sila kasama sa pag-uusap. Sa kabila nito, nagpahayag ng pag-asa si Lebanese President Joseph Aoun na maipatutupad ang kasunduan sa loob ng 24 na oras kapag nakuha ang huling pagsang-ayon ng mga magkabilang panig. Ngunit habang pinag-uusapan ng tigil putukan, patuloy ang mga pag-atake sa grounds. Ayon sa mga ulat mula sa Lebanon, naglunsad ang Israel ng sunod-sunod na airstrike sa timog na bahagi ng bansa. Kabilang sa mga nadamay ang isang mag-asawa at kanilang anak na nasugatan matapos tamaan ang kanilang sasakyan sa isang drone strike. 5 rin ang nasawi sa pag-atake sa bayan ng Somor sa Bekaa Valley habang isa pa ang namatay sa hiwalay na strike sa Ma'arub malapit sa Tyre. Nadamay rin ang mga peacekeeper ng United Nations. Nasawi ang isang Serbian peacekeeper ng UNIFIL matapos tamaan ng mortar fire ang kanilang posisyon malapit sa Marjayoun. 2 pa nitong kasamahan ang nasugatan sa nasabing insidente. Patuloy ang pagpapalitan ng pag-atake ng magkabilang panig. Sinabi ng Israeli military na nakapagpabagsak ito ng mga drone at projectile mula sa Lebanon. Inako naman ng Hezbollah ang paglulunsad ng mga rocket at attack drones laban sa mga tropa at sasakyang militar ng Israel sa Kantara at Beaufort Castle. Kasunod nito, nagbabala si Israeli Defense Minister Israel Katz na magpapatuloy ang mga operasyong militar ng Israel sa timog ng Lebanon. Giit nito, may kalayaan pa rin ang Israel na maglunsad ng pag-atake sa Beirut kung magpapatuloy ang Hezbollah sa opensiba nito sa mga komunidad sa hilagang Israel. Nauna nang naging sentro ng tensyon ang planong malawakang pag-atake sa Beirut. Ayon sa mga ulat, personal na tumawag si US President Donald Trump kay Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu upang pigilan ang nakaplanong pagbobomba sa kabisera ng Lebanon na posibleng maging mitsa ng pagwawakas ng tigil putukan ng Iran at Estados Unidos. Sa isang panayam, kinumpirma mismo ni Trump na tinawag niya si Netanyahu na crazy dahil sa patuloy nitong paglulunsad ng mga operasyon sa Lebanon sa panahong sinusubukan ng Washington na maisulong ang negosasyon sa Iran. Ayon kay Trump, kinailangan niyang sabihan si Netanyahu na itigil ang pag-atake sa Lebanon upang hindi mabaliwala ang mas malawak na diplomatikong pagsisikap ng Estados Unidos sa rehiyon. Sa kabila ng mainit na pag-uusap, itinanggi ni Netanyahu na may malalim na hidwaan sa pagitan nila ng Pangulo ng Estados Unidos. Ayon sa kanya, may mga pagkakaiba man sila sa ilang desisyon, nananatili pa rin silang magkaibigan at magkakaalyado. Giit ni Netanyahu, tulad ng isang pamilya, may mga pagkakataong hindi sila nagkakasundo ngunit palagi naman nilang nalulutas ang kanilang mga pagkakaiba. Nananatili rin ang suporta ni Trump sa Israel at tinawag si Netanyahu na isang great partner. Israel, hey look, they've been a great partner. Bibi Netanyahu's been, for me, a great partner. For other people, not so good. For me, he's been very good. We were very effective what we've done. And Jovic Bermas, humahataw sa balita ngayon.